Nagsimula na umuwi pabalik ng Metro Manila ang ilan nating mga kababayan na nagbakasyon ngayong Semana Santa. Kaya naman inaasahan magkakaroon ng build-up sa South Luzon Expressway. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Maris, dun sa mga kapuso natin na galing sa mga probinsya ng Southern Luzon, mainam panahon na bumiyahe kayo sa mga oras na ito dahil light to moderate pa po ang traffic situation dito sa South Luzon Expressway. Maris, yung inaasahan na 30,000 o mahigit 30,000 na mga sasakyan na vehicle volume, tataas yan ng 15% gawa nga ng pagbabalikan na yung pag-uwian na ng mga kababayan natin mula sa kanilang mga Holy Week break. Kadalasan ay nagkakaroon ng traffic build-up sa bahagi ng Ayala Toll Plaza. Diyan dumadaan yung mga sasakyan na mga galing ng Bicol, Quezon at maging ng Batangas. Sa mga sandaling ito, Maris, medyo nagkakaroon na ng konti-konting pila yung northbound direction yan. Kaya nagbukas na ng counterflow lane itong pamunuan ng SLEX. Nag-deploy na rin sila ng mga ambulant teller para nang sa gayon mas mapabilis yung pagdaan ng mga kababayan natin sa bahaging yan. Medyo nakaranas lamang ng pag-ulan o pag-ambon na kani-kanina kaya basa yung kalsada, magdoble ingat ho yung mga motoristang dadaan dyan. Isa pa dun sa mga binabantayan dito ay yung Calamba Toll Plaza, pero sa ngayon kasi passing through na lamang yung mga sasakyan dyan kaya hindi na rin inaasahan yung build-up. Ngayon, bantayan din natin yung portion ng Santa Rosa dahil dyan sa Santa Rosa naman ang gagaling o dumadaan yung mga sasakyan na galing sa Tagaytay. Sa ngayon ay maluwag pa rin yung nadadaanan ng mga motorista. Good news, Maris, dahil mula kagabi hanggang sa mga sandaling ito, wala pang naitatalang major accidents dito naman sa South Luzon Expressway. Merong mga minor accident lamang nagkakasagian pero madalas daw na inaasistihan ng pamunuan ng SLEX ay yung mga nakararanas nung pagkasira ng kanilang mga sasakyan, yung mga nafa-flat tire at yung mga tumitirik yung mga sasakyan. Kaya nga, ugaliin pa rin yung blow baguettes check, yung pag-check dun sa inyong battery, lights, oil, water, sa inyong brake, air, gas, yung engine, yung tire at maging yung self o yung sarili para maging ligtas ang inyong pagbiyahe. Sakali naman na makaranas kayo ng aberya sa pagdaan nyo dito sa SLEX ay pwede nyo pong tawagan yung kanilang mga hotlines na ipina-flash na natin sa inyong mga TV screens. Pwede rin kayo makipag-ugnayan sa dun sa kanilang mga social media accounts. Maris, inaasahan na 5 to 6 p.m. magsisimula talagang bibigat yung daloy ng trapiko dun sa northbound direction. Kaya dun sa mga kapuso natin, planuhin ho ninyo ang inyong pagbiyahe. Yung iba naman ay posibleng hanggang mamayang madaling araw pa na magkakaroon ng traffic sa bahaging ito. Yan muna ang latest mula pa dito sa command center ng SLEX. Balik sa'yo, Maris. Steve, yung mga ambulant tellers at iba pang mga uma-assiste sa mga motorista hanggang bukas na rin na madaling araw yan na naka-assign dyan, Steve? Oo, as the need arises sila, Maris. So kung mapapansin mo dito sa deployment nila sa ngayon, yung pinakatututukan nila, yung bahagi ng Ayala Toll Plaza dahil dyan talaga madalas nagkakaroon ng traffic build-up. At kung kakailanganin, handa naman daw na tumugon ang pamunuan ng SLEX dun sa mga ambulant teller na yan. Maris. Maraming salamat, Steve Dailisan.